Patuloy na binabantayan ng mga otoridad sa ang mga kalapit na lugar sa Zamboanga City. Ito ay upang maiwasan ang paghahasik ng MNLF. Narito ang ulat ni Waywaya Macalma. Itaas ang bandila ng Moro National Liberation Front sa Zamboanga City Hall. Ito ang misyon ng grupo ayon sa hukbong Sanatahan Lakas ng Pilipinas. Ang grupong lumusob sa Zamboanga City ay umaabot sa 200 hanggang 300 armadong kalalakihan na magkakahiwalay na lumusob sa lugar. 1:45 ng madaling araw unang lumusob ang grupo sa Barangay Rio Hondo, Zamboanga City, na kung saan dito namatay ang isang sundalo at nagtala ng 6 na sundalong sugatan. Alas 8 ng umaga ay umabot sa 20 hanggang 30 sibilyan ang ginawang human shield ng breakaway group ni Noong Mayswari. Taliwas ito sa report na di umano'y umaabot sa higit 200 ang kanilang hostage. Ayon sa AFP, ito lamang ang bilang ng mga sibilyan na stranded sa lugar. 4 ang namatay naman sa hanay ng sibilyan at 14 ang sugatan ayon sa huling talaan ng militar sa pabugso-bugsong bakbakan ng militar at ng breakaway group na huminto pasado alas 11 ng umaga. There were reports that there were civilians numbering to 30 or something about 50 in varying numbers that they were hogtied and they were used as human shields by the armed group. Not actually hostage in the strict sense of it, but more of a stranded because of probably they just can't move around. They cannot just live freely because of for fear of any untoward incident. Hindi naman kinumpirman ng AFP na si Ustads Javier Malik ang tumatayong leader ng breakaway group pero nakita siya ng militar sa barangay Santa Catalina. Tahasan naman sinabi ni Brigadier General Domingo Tataan na hindi pumalya ang kanilang intelligence system dahil napigil ng militar ang grupo sa kanilang misyon. I don't think we were lapses. We have been monitoring possible events that will transpire, the specifics of which are really 1,001 situations, so to speak. But we came prepared. That is the reason why our naval forces, Western Mindanao, were patrolling already the maritime area, conducting maritime patrols there to prevent any incursion or interdiction from the sea. And true enough, we were able to prevent that in the sense that there was an encounter in the sea. Sa ngayon ay binabantayan na ng AFP ang mga kalapit na barangay para maiwasan ang spillover sa lugar. Tiniyak ng AFP na nakordona nila ang lugar kung saan posibleng nagtatago ang ilang miyembro ng breakaway group. Ito upang wala nang madamay na sibilyan sa lugar. Dahil sa insidente ay idineklara ng kaap ng no-fly zone sa Zamboanga City mula kaninang umaga hanggang bukas ng alas 9 ng gabi. Sinuspende rin ang mga klase at mga opisina sa lugar. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Macalma.